2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, At Radio Pilipinas World Service. mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Pilipinas, 6 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.
Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo muli dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikapito ng buwan ng Hunyo taong 2026 at tayo po ay patungo sa kalahati ng ating taong 2026 at Hunyo na. At napakabilis po ng panahon at talagang napakabilis ng panahon dahil bukas ay simula na po muli ng klase sa mga papasok po ng elementary at high school ay magsisimula na po muli ang klase. Parang kailan lang nagbakasyon tayo ang mga chikiting. Anyway, inaanyayahan namin kayo na pakinggan at subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, tayo po ay napapakinggan live po sa Facebook ng Kalinga Hatid at ng Radyo Pilipinas Facebook page. Like and share, comment po tayo At kung may mga nais po kayong katanungan, may mga nais po kayong mga saloobin, ito po ay inyong i-comment sa ating Facebook page. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez. Mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanigi. Kasama pa yan ng ating si Sir Ray Sampang. Sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO, Richard J. Gordon. Kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General, Dr. Gwen. At ng mga chapter administrators natin, mahigit 100 chapters tayo nationwide. Kasama yan ng kanilang mga administrator, board of directors at mga Red Cross WAD 43 at Red Cross Youth. Okay? I just said kanina na nagsimula na ang pasok bukas at nitong nakaraang Webes ay nag-declare na din ng Pag-asa ng tag-ulan. Kaya yan ang pag-uusapan natin ang kahandaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. At syempre, bago ang lahat, makakasama natin via Zoom. Lagi natin kasama dito sa ating programa, walang iba, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon, Ma'am Cora. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ang topic natin ay kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Ang unang panauhin natin dito ay si Ms. Criselda Longa, Manager, the Disaster Management Service, Philippine Red Cross ng National Headquarters, si Mr. Joel Fuentes, Chapter Service Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Tapos, nakalagay din dito si Miss Iris K. Recto, OIC, PRC Batangas Chapter. I hope they're here already. Andito na si guest natin, Miss Criselda Longa. Yes. Pwede ka nang magpakita. Yes. Hi, ma'am. Hi, Chris. Hi, Ang ma'am. unang tanong ay, ano-ano ang mga preparation sinasagawa ng Philippine Red Cross Disaster Management Service ngayong opisyal na naideklara ng Pag-asa ang tag-ulan? Go ahead, Criselda. Ayan, Ma'am Cora, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang hapon po. No? Tama po yung sinabi kanina na ang tag-ulan po ay nagsimula na patungkol po sa abiso ng ating Pag-asa. Ngayon po ang Philippine Red Cross, ever since naman po, we are always preparing po for any disaster or any situation na mangyari. In addition po doon, patungkol naman po sa mga pagbaha at mga pag-ulan, sinisiguro po natin lahat po ng ating mga manpower, ating mga volunteer at staff ay laging on standby. At patungkol naman po sa kahandaan ng ating mga assets at equipment, sinisiguro din po natin yung ating mga food truck, yung mga ating rescue boat at yung ating mga iba't pang response vehicle ay naka-ready na rin po to ensure po yung ating patungkol sa kahandaan na kung saan kung meron man pong pagbaha sa isang lugar, agad-agad po tayo makakapagpa-deploy ng ating manpower at ating mga assets sa iba't ibang lugar. Cora? Salamat. Nandito na si Joel Fuentes ng Quezon City at siya ay Chapter Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Sa National Capital Region, saang mga lugar ang na-identify ng PRC na kadalasan binabaha? Joel?
Can you Yan, answer that? magandang hapon po, Gob Cora. And of course, amin pong manager, Ma'am Criselda Longa and Ma'am Irish ng Batangas. Ma'am, sa amin po ay, sa amin sa Quezon City, ma'am, ay talaga naman madalas ng pagbaha. Maybe because maraming tributaries. Number one po dyan ang Bagong Silangan, sapagkat ang tubig ay nanggagaling sa Muntalban. Dito naman sa urban flooding, ang Tatalon, yan, madalas po yan. Ang West Riverside, may mga ilog po dyan nanggagaling, nagtatransect ang tubig papuntang San Juan, galing sa Quezon City. Yan po yung mga areas na binabaha sa amin sa Quezon City, Gobcora. Nandito rin si Iris K. Recto mula sa OIC PRC Batangas Chapter at ang tanong naman sa kanya, sa mga kalapit probinsya, saan at may madalas na insidente ng pagbaha at ang landslide lalo na ngayong habagat season? Ano-ano ang training na isinasagawa ng PRC para maturuan ng mga volunteers, komunidad para sa agarang pagresponde sa panahon ng habagat? Go ahead, Iris K. Hello po, Gov. Magandang hapon po, and also po sa ating Disaster Management Service Manager, Ma'am Ising, magandang hapon. At syempre sa napakatikas na DMS CSR po, ang walang kupas, si Kuya Joel, Sir Joel, magandang hapon po. And sa lahat po na nakikinig, magandang hapon po. Para po dun sa tanong po ng ating Gov Cora, totoo po, since ang ating pong probinsya ng Batangas ay napapaligiran ng tubig, napapaligiran ng bundok, syempre ito po yung mga ilan sa hazard na dapat po nating tutukan, especially po sa ito pong panahon ng tag-ulan. Kasi hindi po naiwasan yung pwede pong mangyari yung landslide kagaya po noong nakaraang Christine na nagkameron po tayo ng landslide sa parte ng Talisay at Laurel. And syempre yung pagbaha, actually napaka-unpredictable na po talaga dito sa probinsya ng Batangas kasi yung mga dating hindi naman binabaha, ngayon po ay binabaha na din po. So ano-ano po yung mga ginagawa po natin dito sa Batangas na preparation po para po dito sa panahon na to? Tayo po talaga, GovCora, ay ginagabayan ng disaster mitigation strategy ng ating pong Chairman Gordon, yun pong predict, plan, prepare, and practice. So talaga po yun ay isinasabuhay po natin, especially po dito sa Batangas. At hindi lamang po sa oras o sa panahon na magkakameron ng tag-ulan namin ito ginagawa. Yung mga capacity buildings, trainings, first aid training, disaster preparedness, lagi po talaga namin itong ginagawa, especially sa ating mga Red Cross 143 volunteers, para sigurado po sa oras ng kalamidad na sa panahon ngayon po ay hindi na natin po napipredict kung kailan po ba yung tag-ulan, kung kailan po ba talaga yung mga, dahil po sa climate change, meron na po tayong mga extreme weather conditions, kaya sinisigurado po natin na pinapractice po at nagpe-prepare po tayo kagaya ng mga trainings po. Kung nag-upgrade ang mga bagyo, tayo din ba sa PRC ay nagkakapag-upgrade upang mas mapabilis ang ating pagbibigay tulong sa mga nangangailangan? Balik tayo kay Criselda Longa. Go ahead. Opo, thank you, GovCora. Sa patungkol naman po sa pag-upgrade, siguro I would like to share lang din po na ang PRC po hindi na lang po nakafocus sa pagre-responde, but sabi nga po ni Ma'am Iris, sa pagpe-prepare din ng ating mga volunteer at community. Actually po, meron po tayong isang programa na tinatawag na anticipatory action. So pag sinabi po nating anticipatory action, bago dumating pa lang po ang bagyo o malakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha, nagbibigay po tayo ng abiso sa komunidad at patungkol na rin po sa coordination together with the authority. Tinitignan po natin kung kailangan na ba mag-conduct ng early evacuation. So, ini-evacuate po natin yung mga pamilya na mag-stay muna sa evacuation center habang tayo ay possible na kunyari po ay babagyuhin o kaya may darating na malakas na pag-ulan at maaari po tayong maapektuhan ng pagbaha. And then, kung meron pong evacuation ng mga tao, meron din pong evacuation ng mga livestock, yung mga ating
kalabaw, mga ating kambing, mga manok, kasi yan po yung mga karamihan na laging naapektuhin din po no, ng mga bagyo at pag-uulan dahil sila po ay kalimitan talaga or lagi no na nalulunod sa pagbaha dahil mas inuuna po natin na of course masagip yung ating buhay pero nakakalimutan din po natin yung ating hanap buhay na naiiwan. So meron din po tayong mga ganyang programa at patungkol naman po sa ating mga pananim, meron din po tayong mga activities na tinatawag na early harvesting. Kung kaya na po i-harvest yung mga pananim po nating palay, mga pananim po nating mga corn o kaya kung ano man pong mga high value crops katulad ng abaka katulad po ng abaka sa Camarines Sur at sa Catanduanes, we can also support them sa mga early harvesting ng mga ganyang high value crops para matulungan din po natin yung pamilya na makaahon agad no after po ng bagyo o after ng pagbaha. Aside po doon, tinutulungan din po natin na i-strengthen also yung mga bahay ng ating mga pamilya, lalo kung ang bahay nila talaga ay hindi ganun kagandahan o hindi ganun katibay. So si PRC po may programa din po tayong shelter strengthening. So binibigyan po natin sila ng lubid, ng mga bakal, ng mga kung ano-ano pa para mapatibay yung kanilang bahay para pag dumating ang signal number 3, 4, 5 na bagyo, hindi po talaga masisira yung bahay nila. Kung masira man po, ay kaunti lang po. Hindi katulad dati na talagang mawawash out yung bahay nila. So may mga ganun din po tayong programa. Aside po doon sa pagbibigay pa ng continuous na training, pag-aaral para sa mga komunidad, para sila ay maging prepare. At of course, yung PRC, yung mga assets natin na nire-ready. Yun po, Gabkara. Karagdagang dalawang tanong. Kumusta ang mga kagamitan ng PRC? Mapa rubber boat, mga ginagamit sa caravan o deployment, mga warehouse at mga stock ng mga relief items. Go ahead, continue mo, Criselda. Opo na. I-add ko na lang din po dyan. Gawara, sinabi ko kanina na yung mga assets natin nire-ready po natin, no. Actually po, nung nakaraang January pa po, no, or and February, nag-conduct po ng training ang Emergency Response Unit patungkol sa search, rescue, and retrieval. And kasama na rin po doon yung paano ba gamitin yung ating mga rescue boat, yung mga ating response equipment. So, katuwang na rin po dyan na ating mga rubber boat po at yung mga ating mga plastic boat ay naka-standby na rin po sa iba't ibang chapter po natin kasama po ng ating mga team na naka-standby at trained na rin po, no. And then patungkol naman po sa caravan, sinusuguro din po natin na yung ating mga food truck, mga ating mga water tanker, yung ating mga relief truck at iba pa ay naka-ready na rin po kung kailangan po ng caravan o deployment sa iba't ibang lugar. Actually po, Gov. Di ba po nung last December or October, November, December last year, talaga pong marami po tayong relief items na inilabas sa ating mga warehouse. So, nung nag-start na po iyon, isiniguro po natin na dapat ito po ay mapalitan o ma-replenish. So, since January po hanggang May, siniguro po natin ma-replenish yung mga hygiene kit, sleeping kit, shelter toolkit, tarpaulin na meron po dapat uli yan sa ating mga warehouses. Actually, ang warehouses po natin ngayon na malalaki ay nasa Subic, nasa Cebu at isa po dito sa Mandaluyong at meron din po tayo sa Batangas, meron din po tayo sa Cagayan de Oro at Ilocos area. So yun po yung mga sinusiguro po natin, no? Mga assets ay ready po to be deployed at yung mga relief po natin ay na-replenish na lalo't every year po talaga is meron po talaga tayong inaasahan na malalaking bagyo o mga disaster na pwedeng ma-experience. Salamat, Criselda. Kay Iris K, ano-ano ba ang mga initial na ginagawa ng PRC kapag may mga lugar sa NCR ang binabaha o babahain pa lang o may gumuguhong gusali at puno? Kay Iris K Recto. Opo. Gov, correct me if I'm wrong po, Ma'am Ising, tama, ang una po nating ginagawa is of course yung assessment. Dapat po masigurado po natin kung ano po yung kondisyon ng ating pong lugar na pupuntahan to ensure din po yung safety ng ating mga tao and of course yung ating pong pupuntahan para masigurado po natin na tama po yung specialization or karunungan ng mga taong ipapadala po natin. Of course din po yung mga assets na ipapadala po natin sa lugar na yon. Okay. Balik tayo kay Joel Fuentes. Ano-ano ang mga natutunan ng Disaster Management Services sa taon-taong pagre-responde
sa mga ganitong panahon ng habagat at ano-ano ang naging challenges na sa mga hinaharap? Thank you, Gob, no? Actually po, pag pinag-usapan po natin yung mga pagbaha, ang mga bagyo, every time, alam mo yun, though parehas-parehas po yan na nararanasan natin ang pagbaha, ang pag-ulan. But every time, we try to improve with our operation po. Ang parating challenges natin dyan, Gob, especially kami dito sa NCR, is how to, motivate, how to encourage yung mga community to na sila po ay lumikas agad sapagkat usually ang kanilang sinasabi, kaya pa namin, hindi pa naman mataas ang tubig, tsaka na kami bababa, tsaka na kami lilikas. Kaya ang isa pong paraan na ginagawa po ng Red Cross dyan at isa din po doon is napalakasin yung atin pong Red Cross 143 in every community. Kaya naman, Gob, ang ginagawa natin, tuloy-tuloy po ang ating pagre-recruit para po may mga mata tayo doon sa bawat evacuation center, sa mga bawat lugar na binabaha. Isa po sa ginagawa natin, may mga flood watchers po tayo na kung saan agad-agad nakakapagbigay sa atin ng information. Yan po yung mga bago ayon sa paggabay po ng atin pong chairman, Richard Gordon, na kung saan sa bawat mga tulay sa mga area na binabaha ay may mga Red Cross 143 po na volunteers tayo. Sa ganung paraan, Gob, ay napapabilis na nalalaman agad natin ano ba ang sitwasyon doon sa community. One of our challenges, Gob, na naranasan namin nung nakaraang pagbaha is yung sobrang dami ng nagbukas na evacuation centers. Alam naman natin, limited lang yung capacity na umikot. That's why, Gob, this year, what we did po is we organized the Red Cross 143 Humanitarian Riders na kung saan may mga volunteer rider po kami na ni-recruit, na trained, na kung saan ito pong mga riders na ito, katuwang po yung mga volunteers natin sa bawat barangay, sila po yung katuwang natin para ma-access natin yung mga area na hindi po kayang abutin agad-agad ng atin pong Red Cross. And ito pong mga volunteers na ito, hindi lang natin sila ni-recruit, i-train din natin sila on basic disaster management, on first aid, on psychosocial support, no? Ito po yung mga first line na ginagawa natin na assistance na binibigay sa community sa mga panahon na may mga pagbaha na kung saan ay nagkakaroon po ng mga evacuees sa mga iba't ibang evacuation center. So masasabi po natin na handang-handa na po tayo. Paliwanag mo na ang ano ang mga tinuturo ninyo sa komunidad, mga 140 volunteers. Pero siguro dapat malaman ilan at na ang kadalasan nagiging evacuation center ng Quezon City kapag may baha? Gob, sa Quezon City. Average. Joel? Yes, Gob. Gob, sa Quezon City, katuwang po ang ating mahal na mayor, napaka-active po ng ating pong local government unit. Napakarami po sa isang pag nagpagbaha po at mataas na ang tubig, meron pong announcement ang Pag-asa, nagpi-preemptive evacuation agad, Gob. Kaya siguro marahil po ang evacuation center sa amin umaabot ng mga nasa 80 hanggang 100 evacuation centers, Gob, sa isang area. Sapagkat minsan sa isang barangay, for example, ang barangay Bagong Silangan, pag tumaas po ang tubig, ang isang barangay lang, Gob, will open 10 evacuation centers. Ganun po na para masiguro na ligtas ang ating mga kababayan bago pa talaga tumaas ang tubig pag sa panahon ng mga pag-ulan po. Maraming salamat. Pupunta naman tayo sa Philippine Red Cross Batangas Chapter, no? Para malaman natin ano-ano ang mga preparasyon na sinasagawa ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Go ahead, Iris Kay. Apo. Ano po yung mga preparasyon na ginagawa ng Batangas Chapter? Actually, all year round po, Gov. Hindi po kami tumitigil sa recruitment, training, skills enhancement, capacity building na ginagawa po ng Batangas Chapter. Para po ito sa mga tao. And para naman po dun sa mga assets, ito po ay ating ginagamit. Piniprepare po natin to, ini-ensure po yung maintenance at laging in good condition po. Hindi lamang po para sa probinsya ng Batangas, kundi para po sa lahat po ng
dapat pong puntahan at tulungan din po ng Batangas chapter. Even po in other nearby provinces ay handa po tayo at inihahanda po natin ang mga tao at ang ating mga assets po. Kasi ang probinsya ng Batangas ay isa sa mga agarang minomonitor kapag may sunod-sunod na paglakas ng ulan. Saan lugar sa Batangas ang mga na-identify nating laging binabaha? I am sure alam mo yan, Iris. Yes po, Gov. Actually, nabanggit ko nga po kanina, dati-rati wala namang ganun. But because of due to extreme weather conditions po, Gov, biglang binabaha na rin po yung ilang lugar dito. Gaya po ng biglang binaha na rin po ang Lipa City, ang Lemery, Batangas. And meron din po tayong mga na-experience na iba naman po gaya po ng landslide sa, nabanggit ko po kanina sa Laurel, sa Talisay. Meron din pong ilang part sa isang barangay sa Lipa na nag-landslide din po dahil po dito. And actually po sa lahat po ng munisipyo na cities po ng Batangas ay talaga pong minomonitor natin ito katuwang po ng ating mga Red Cross 143 volunteers. Magbe-break muna tayo para sa mga balita. Babalik tayo kay Edison. Go ahead, Edison. Okay. Meron lang tayong mga news flash po. Galing po yan sa ating communication department. At tayo po ay magbabalik po sa ilang mga paalala. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Mas makaaasa ang Eastern Visayan Community na mabilis at maayos na humanitarian assistance tuwing oras ng krisis dahil sa pagpapatayo ng Philippine Red Cross Tacloban Warehouse Facility sa PRC Leyte Chapter ngayong July. Ang proyekto ay isang joint initiative sa pagitan ng PRC at New Zealand government na magkakaroon ng pondong aabot sa 30 million pesos. Opisyal na inanunsyo ang pagtatatag ng storage hub sa isang groundbreaking ceremony na ginanap nitong Martes, June 2 sa PRC Leyte Chapter. Dinaluhan ng programa ng mga opisyalis ng naturang chapter at New Zealand Embassy, kasama sina PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang,
PRC Leyte Chapter Chairman Maria Martina Jimenez, New Zealand International Development Cooperation Head Diane Mabunga, at New Zealand Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dr. Catherine McIntosh. Ayon kay Dr. Pang, mahalaga ang magiging papel ng warehouse sa paghahatid ng supply sa mga kalapit na komunidad tuwing oras na sakuna na madalas manalanta sa rehiyon ng Eastern Visayas. Bringing supply was really a challenge. That's why we should have our own, warehouse or facility here, so that in any eventuality we can respond easily, quickly, immediately, so that our support to the communities will continue to be relevant to people who are actually in need of our help. Ang mga relief supplies na iiimbak sa pasilidad ay inaasahang makatutulong sa 1,500 na individual sa sandaling mga ilangan sila ng agarang pag-alalay. Bukod pa rito, tinatayang makatutulong din ang proyekto sa pagpapalakas ng logistics at inventory management sa mga kalapit nitong PRC chapters tulad ng Western Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Ilongos, Leyte, Ormoc, at Southern Leyte. Sa kabila ng biglang pagbuhos ng ulan, nagpatuloy pa rin ang seremonya hanggang sa pinakaaabang na ceremonial dig na pinamunuan ng PRC Secretary General at New Zealand Ambassador to the Philippines. Matapos ang programa, agad na nagpatawag ng press conference ang organisasyon kasama ang Embahada ng New Zealand kung saan ilang miyembro ng media ang nagtanong tungkol sa layunin at benepisyong dala ng proyekto. Sa panayam ni Her Excellency Dr. McIntosh, tinuturing niyang esensyal ang partnership ng kanilang embahada sa PRC para sa pagsusulong ng humanitarian services sa mga komunidad na lubos na nangangailangan. As climate-related challenges become increasingly complex across our region, partnerships like this become even more important. As New Zealand and the Philippines mark our 60 years of diplomatic relations, we very much look forward to continuing our collaboration and supporting efforts that help communities become safer, stronger, and more resilient in the years ahead. Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa New Zealand government sa pakikipag-partner nito sa organisasyon para sa proyekto. Aniya, ang inisyatiba ay simbolo ng disaster preparedness na siyang susi upang mabawasan ang bigat at pinsalang dala ng bawat sakuna sa mga buhay na nasalanta. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Mas pinalawak ang blood storage capacity ng Parañaque branch matapos tumanggap ang Philippine Red Cross o PRC ng panibagong blood bank equipment mula sa Rotary Club of Mandaluyong West. Nangyari ang opisyal na turnover nitong nakaraang Lunes, May 25, sa main office ng PRC Rizal Chapter. Dumalo sa seremonya ang ilang opisyalis at representatives ng PRC at Rotary Club, kabilang sina PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, Rotary District 3800 Governor Gina Sanchez, at Rotary Club of Mandaluyong West President Angeli Ancheta. Ayon kay Governor Sanchez, layunin ng donasyon na mag-establish ng dedicated blood bank facility sa PRC Parañaque branch na siyang makatutulong sa mga residente ng rehiyon na nangangailangan ng dugo. With this initiative, we help strengthen the branch capacity to store and manage safe blood supplies, ensuring that more lives will be saved during emergencies and critical medical situations. Ang handog na 2 blood bank refrigerators at isang tube sealer ng Rotary Club of Mandaluyong West ay tinatayang makaaambag sa pag-expand ng blood storage capacity ng Parañaque branch. Sa akbang na ito, mas maraming dugo ang kanilang maipapadala sa mga kalapit na ospital at health institutions na makapagpapabawas sa constant blood shipments ng PRC blood banks sa National Capital Region. Sa kanyang panayam, iginiit ni Dr. Pang na makasisiguro ang Rotary Club of Mandaluyong West na pangangalagaan at magagamit sa mabuting paraan ang i-donate nilang assets. Your donation can be sustained. Kasi di naman kami napapalitan eh. Nandyan ang Red Cross palagi. Kahit may change in leadership, kahit may change, the Red Cross is still the same. So you can be assured that your donation will stay, will continue to help people.
Bukod sa mga blood bank units, nakatanggap na ng ilang mga health and safety assets ang organisasyon mula sa Rotary District 3800 sa mga nakaraang taon, tulad ng blood mobile buses, ambulances, at refrigerated centrifuge. Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa pamunuan ng Rotary Foundation 3800 at Rotary Club of Mandaluyong West sa idinonate nilang equipment. Aniya, mahalaga ang relasyon ng dalawang grupo sa pagpapalaganap ng humanitarian services at action sa buong bansa. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Sa darating na Hunyo 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, magbabalik po tayo sa ating programa, Gob Cora. Gob Cora. Okay. Babalik tayo kay Criselda Longa dahil may 3 katanungan tayo na maipapaliwanag niya. Ang una, ano-ano ang itinuturo natin sa komunidad at mga 140 volunteers upang mapabilis ang pagresponde sa panahon ng may malakas na tagulan? At ikalawa, sa sektor ng kalusugan, handa din ba ang ating mga volunteers upang maiwasan sana magkaroon ng sakit kagaya ng dengue at leptospirosis tuwing tagulan? And finally, ano-ano ang inyong may papayo natin sa mga residente both sa Quezon City at sa Batangas para maging handa ngayong tag-ulan? Para kay Criselda Longa, dahil siya ang namumuno sa kabuuan ng ating manager siya ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross National Headquarters. Go ahead. The time is yours, Criselda. Opo, thank you, Gov Cora. Actually po, no, for the past weeks po, no, the PRC through the leadership of Chairman Gordon and of course, Secretary Dr. Gwen Pang, nireview po natin yung RC-143 training course curriculum po natin kung saan nirevise po namin ito at in-update. Ngayon po, doon sa ating training curriculum, nilagyan po natin yan ng mga specific na roles talaga ng mga 143. Ano ba talaga yung specific na roles nila to support the Red Cross program? Ang isa po doon na nakalagay po or tinuturo na po natin at sa mga susunod na linggo at mga buwan, mayroon na po tayong schedule para sa nationwide na pagkakandak ng RC-143 basic training course. Ang sabi ko po kanina, ang isa sa mga topic po doon, number 1, tinuturuan po natin na ang mga volunteer po natin ang first to report and first to respond. Pag sinabi pong report, dapat po turuan po natin o binibigyan po natin ng kaalaman ng ating mga volunteer paano ba yung dapat na tamang pag-report ng mga incident. No? Alam po natin ng mga 143 volunteer ay nasa barangay at sila po ay present kung saan man po may possible na may risk or hazard. Tinuturuan po natin sila paano mag-report. Number 1 po, ano po ba ang insidente? Ito ba ay bagbaha? Ito ba ay landslide? Ilan ang casualties? May casualties po ba?
In terms po ng casualties, meron bang na-injured, may missing ba, or baka may namatay. Titignan din po natin kung may na-damage po ba sa isang area, may nasira po bang bahay, may nasirang kalsada or road o kaya bridge. Kasama po yan sa pag-report at very important po na tinuturuan po natin ang kaimportantihan ng lifeline. Pag sinabi pong lifeline, may kuryente po ba sa area, may tubig po ba sa location natin, meron po bang komunikasyon, at meron po bang road access kasi tinitingnan po natin paano makakadaan yung mga ating PRC responder to help doon sa mga apektadong komunidad. So isa po yan sa mga impormasyon na lagi po nating hinihingi sa ating mga 143 at yun po yung dapat nating ituro at dapat na tinuturo sa ating mga volunteers, no? At syempre yung first to respond, tinuturuan po natin yan. Lahat dapat po ng 143 ay marunong mag first aid, no? Kasama po ng ating safety services, ini-ensure po natin na mabigyan po sila ng kahit initial na impormasyon, paano ba ang pagbibigay ng first aid, paano ba yung pagsusupport sa emergency transport, pagta-transport from the incident area to the safe area, and of course, with proper guidance, no, kung ano po ba yung dapat na pagkikilos na ginagawa patungkol sa first aid. And of course, binibigyan po natin sila ng impormasyon na pag kailangan po nila mag-report at kailangan po nila humingi ng tulong, they can call the hotline po na 143. Yan po ay wala naman pong bayad po, no. Yung hotline po natin na 143, ang makaka-receive po niyan ang OPSEN dito sa national headquarters, and then yung OPSEN po natin, i-validate po yan sa ating mga chapter like Quezon City or Batangas. Pag hindi naman po nila makontak ang 143, they can call directly yung ating mga chapter administrator, yung ating mga chapter, kung saan po sila nalulugar. So yun po yung mga tinuturo po natin sa ating mga RC 143. Pero yun po ay pag-responde. Pero aside po doon, tinuturuan din po natin sila na paano nila ma-identify saan ba yung high-risk area, hazard, yung sinabi po ni Ma'am Iris kanina, predict. Dapat po alam ng mga community volunteers po natin saan yung mga prone to landslide, prone to pagbabaha, para masuportahan po nila yung mga komunidad nila na magplano na wag tayo dito titira sa malapit sa ilog kasi prone to sa pagbaha. Pag tumaas ang tubig, tayo ay mawawash away ng pagbaha at tayo ay maapektuhan at pwede pang matangay, no? Hindi natin sure. So yun po yung mga itinuturo din po natin yung ating 4Ps, predict, plan, prepare, and practice, kung saan yung practice naman po, no, ini-ensure po natin na ang ating mga 143 ay sumasama katuwang ng ating mga komunidad sa mga simulation drill, sa mga flood drill, evacuation drill, fire drill, at ano po mga practice na dapat po nilang alamin lalo pa tungkol sa disaster. Patungkol naman po sa health, I believe kasama po ng ating mga health service team ay nagtuturo po tayo sa komunidad, lalo po ngayon po ang patungkol po sa pagbaha. Kalimitan po ng mga sakit na lumalabas po dyan ay dengue, lalo po medyo maraming lamok pag medyo maulan. And then yung ating tinatawag na leptospirosis, lalo yung leptospirosis po ay medyo tumataas po no pagbaha season. So nagtuturo din po tayo sa ating mga 143 na kasama ng chapter-based volunteer at mga staff ng chapter na ano ba yung mga dapat gawin before, during, and after, at ano ba yung mga signs and symptoms nitong mga sakit na to para ma-early detect po natin at mabigyan po kagad sila ng tulong katuwang ng ating mga barangay health workers sa barangay. So yun po yung mga kalimitang na tinuturo po natin sa ating mga RC143 para maipahatid po nila yon sa kapwa barangay nila, at of course matulungan po natin na ang mga barangay natin ay ma-realize kung ano ba yung konteksto, sitwasyon nila sa barangay, at para mapagplanuhan po nila yon at mabawasan yung kanilang exposure sa mga ganitong hazard ng pagbaha, mga sakit patungkol sa pagbaha at pag-ulan, at of course mga landslide situation. So yun po yung mga karaniwan po natin itinuturo sa ating 143. Sa mga nanonood sa atin, kitang-kita ang kahandaan ni Criselda na sagutin yung mga katanungan natin tungkol sa ating kahandaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. Ang last question ko sa dalawa, kay Joel, sa palagay mo ba ay lalo niyang mapaiigting ang inyong programa sa Quezon City at gayon din kay Iris K. Recto? Masasabi niyo na ba
na sa darating na panahon ay handang-handa na kayo sa Quezon City at sa Batangas. Go ahead, Joel. Rob, salamat po, no? Sa Quezon City po, masasabi ko po, tuloy-tuloy po ang aming paghahanda. And even before pa po pumasok ang tag-ulan, katulad po ng nabanggit ni Mamising, tuloy-tuloy yung aming pagtitrain at pagre-recruit ng mga volunteers para po sa ating komunidad, para po malaman po nila ano ba yung ang gusto nga po natin sana po ay less na yung ating gagawin pagka nagre-responde. Lahat sana ng ating mga kababayan pag mga ganito ay nakalikas na sila bago pa dumating ang mga pagbaha. At ang ating Red Cross naman, pagkasakaling dumating na sila na nasa evacuation center na sila, ang ating teams ay naka-ready na. Naka-ready na ang ating mga welfare desk, naka-ready na ang ating mga volunteers para mag-provide ng hot meals sa mga evacuation center, naka-ready na ang ating mga teams para mag-provide ng first aid station sa ating mga areas na may mga pagbaha na mangyayari. And kaya po ngayon pa lang, Gobcora, bago dumating ang mga pagbaha at pag-ulan na ito, ay na-trade na po natin sila at na-identify na po natin ang mga volunteers. Nakahanda na po sila na magbigay sa atin ng ulat upang mabilis na makatugon ang Philippine Red Cross sa lahat ng mga nangangailangan. Kay Iris, masasabi mo ba na handang-handa na ang Batangas kasi ang apelyido mo Recto, ang ating gobernador dyan ay isang Recto, ang Yes ating po. executive secretary ay isang Recto. Yun. Masasabi mo ba na ang challenges na yung hinaharap ay matutugunan ng Philippine Red Cross? Go ahead, Iris. Salamat po, Gob. Sa palagay ko po, yung kahandaan ay hindi lamang po nanggagaling sa amin dito sa Batangas. Dahil po sa tulong at suporta po ng ibang chapters, especially the national headquarters, ay kakayanin po natin ang kahit na anong disaster na dumaan kasi hindi din po tayo pinababayaan ng ating leaders, especially po ng ating chairman Richard Gordon at ng ating pong Secretary General Gwendolyn Pang. And at the same time po, dahil po sa patuloy na pagpapatibay po ng ating Red Cross 143 volunteer program, mas dumadami po ang may alam, Gov, ng ating mga disaster preparedness and mitigation programs para po mas maging handa tayo. And bukod po sa ating mga lumalaki at lumalawak na mga Red Cross 143 na trained and specialized sa iba't iba pong trainings ng Philippine Red Cross, andyan din po yung mga next generation natin na ang mga Red Cross youth na patuloy din po nating pinapalakas. Kaya po sa pagtagal, sa pagdami po nilang nalalaman at sa pagdami po ng kaya pong tumulong sa bawat isa po dito sa Batangas. Gobcora, madagdag ko lang, ang Batangas chapter ay sila po ay abala din sa pagresponde dahil mayari nag-aaboroto ang Bulkang Taal dyan sa kanila at sila po ay on hand sa pagtutok at dyan sa mga naapektuhang lugar. Tama po ba, Ma'am Irish? Yes po, inisecure na po natin, Sir Edison, ang ating mga Red Cross 143 dyan po sa paligid ng ating Taal Volcano. Kaya any activities po ay nalalaman po agad natin. Yes, Sa Gobcora. mga naging panauhin natin ngayon, masasabi nyo ba kay Chairman Gordon, kay Dr. Gwen Pang, at of course kay Kay Gobcora. Griselda Longa na sa Quezon City at sa Batangas hindi na dapat matakot dahil may kahandaan na ang bayan nyo pag sumapit muli ang tag-ulan o bagyo. Kaya sa pagpapasalamat ko, nais kong basahin ang isang dasal na makatutulong sa inyo na nakalap ko sa aking cellphone na isa-share ko sa inyo. We joyfully embrace this blessed 7th day of June 2026 as we join the Catholic Church in the glorious celebration of the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Corpus Christi, of Christ Himself, the way, the truth, and the life, the resurrection and the life, the Good Shepherd, the bread of life, the light of the world, and the true vine. We must never forget
that without Christ in us, we are nothing. Yes, I am nothing is all what are meant by the last three letters IAN in Christian. Indeed, without Christ in me, I am nothing. Without Christ in you, you are nothing. Without Christ in us, we're all nothing. And so we pray, Jesus, we trust in you. You alone suffice. Be in each of one of us. Cast away all the evils from our midst and heal our land. Permit us never to be separated from you. Amen. Maraming salamat sa ating pagkikita ngayon, Yes. sa ating kahandaan ng bayan. Ngayon sumapit na muli ang tagulan. Final words na. Griselda, pasasalamat. Final words. Final words sa Ma'am Ising. Opo, Gagtora, and sa ating Radyo Pilipinas po, maraming salamat po, no. Again po, no, ang advice po ng Pag-asa na tayo po ay tag-ulan na ay isang abiso na dapat po ay tayo maging handa, no. Kahit anong buwan naman po ng ating taon, dapat po tayo ay maghanda. Ngayon po ay magsisimula na ang tag-ulan at pagbabaha. I hope po yung mga ating mga pamilya ay ready na po. At of course, pag inabisuan po tayo na tayo mag-evacuate, tayo po ay sumunod because that is for our family safety po, no. So yun lang po, Gagkora, and sa lahat po ng nakikinig. Thank you rin po kay Sir Joel ng QC and kay Ma'am Iris po ng Batangas. Thank you very much po. Okay. Joel, Final message po, Sir Joel. Sana nakapanood ang mga taga Quezon City. Quezon City. Ay, nanonood para po sabihin na you did a good job, Joel. Pasalamat ka. Ay, nanonood po sila, Gobcora, madalas dito po sa ating Kalingang Hatid ng Red Cross. Marami pong salamat at patuloy po na pagpalain pa ang ating Philippine Red Cross sa lahat ng ating mga tinutulungan. And sa pong pagbati sa lahat ng mga Red Cross 143 volunteers dyan. Yan, ang atin pong kamay paa, talaga naman katuwang ng Red Cross sa lahat ng panahon. Salamat po. Okay, Iris, pasalamat tayo kay Governor Vilma Recto na naipadala ka ng Philippine Red Cross para maipaliwanag kung ano ang ginagawa sa Batangas. Final goodbye, Iris. Yes po, Gov. Nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross, especially po ang ating Batangas chapter sa napakaganda na relationship po natin sa local government unit dito po sa atin sa Batangas. Kaya po mas nagiging matagumpay po ang mga programa natin, ang implementasyon ng ating programa. And of course, maraming salamat po sa inyo, Gov Cora and Sir Edison, sa pagkakataon pong muli na maibahagi po ang ating organisasyon. Yes. Ang kahandaan po talaga ay responsibilidad ng bawat isa at napakahalaga po ito para po mas madami po tayo mailigtas na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you din po at regards kay Sir Ronald. Salamat. Yes po. Sa kasuluyan, ikaw ay OIC. Sana ay maging permanent ka na. Maraming salamat. Thank you po, Gov. Salamat po sa inyo. Okay. Thank you, Zelda, thank you for once again gracing our radio Kalinga mula sa hatid ng Red Cross sa topic na kahandaan ng bayan. Ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Thank you very, very much to the three of you. Maraming salamat. Okay. Edison, Thank you po. goodbye na tayo. Opo. At nais natin din pasalamatan ang administrator po ng Quezon City Chapter, si Ma'am Janice Adolfo, for letting Sir Joel Fuentes, tayo nakipag-coordinate din sa kanya. At syempre sa mga bisita po natin muli ngayon, si Ma'am Griselda Longa, ang manager po ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross, si Sir Joel Fuentes, ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross sa Quezon City Chapter, at si Ma'am Iris K. Recto, ang OIC ng PRC Batangas Chapter. Okay? At sa susunod na linggo, magkita-kita tayo muli alas 3 hanggang alas 4 tayo ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, at ang tatalakayin natin sa susunod na linggo ay patungkol po sa dugo, dahil World Blood Donor Day. Okay? At yan na po ang ating programa dito sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez. Sa susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're all